Gagawa tayo ngayon guys ng macaron ulit. Yes, pang 6 times ko na to, 7 times na pang attempt natin dahil hindi tayo nakaka-perfect talaga, no? At eto nga guys, may nakita tayo. O, sale siya, pero pwede pa din yan guys. Ang ibig sabihin ay malapit na siya ma-expert. Ito yung rapid macaron guys, kung saan hindi na tayo gagamit ng itlog. Yes, dry powder na siya ng itlog. Ayan. At dalawang binili natin. Nagdadalawang isip lola nyo kung dalawang ganito na kagad ba yung gagamitin natin. Dadamihan na ba kagad natin? O yung 100 grams lang muna. Kasi dadalan din natin si Ate Aska at si Ate Tati sa Sabado. Kaya kinakailangan ay damihan natin. Pero hindi ako sure kung mapaperfect natin this time. At binuksan ko na din yung heater. Kasi guys, kung maalala nyo yung nagluto tayo na munti ko na siya ma-perfect that time ay nag-heater ako. So importante pala talaga guys yung room temperature. At yung mga bowl natin na paglalagyan natin ng ating merengue ay pinahirang ko na rin siya ng suka para daw totally malinis siya. This time guys, gagamit tayo ng processor para magiling talaga natin yung ating mga ingredients na powder sugar tsaka yung ating almond. Kailangan daw ay pinong-pino. Pang ilang attempt na natin to, no? Hoping ay maging okay na this time talaga. Ang gagamitin lang natin ngayon guys ay yung hand mixer natin kasi hindi tayo sanay gumamit ng mixer na binigay sa atin na Ate Tati. Ganyan yung itsura niya guys. Actually nakabili ko dati nito na expired, naging dilaw na lang. At hoping maging okay talaga siya. Naku, parang ang dami nito guys. I-add natin tong ating tubig. Ayan. And then, wala tayong ibang gagawin kundi i-mix yan. So, kailangan natin guys na i-mix muna tong ating almond. So, lagay lang natin tong almond at itong ating asukal. Ayan. Saka natin siya i-mix for how many minutes? Ayan. Ay grabe, buo-buo guys yung asukal natin. Tapos, sasalain lang natin siya. Ako hoping guys, maging okay to kasi may buo-buo. So, alisin na natin to. Nasa ilang grams din yan. Hahaluin lang natin ng hahaluin to hanggang sa maging foam siya. Ito yung ginamit natin guys kasi para gamay ko. I-add na natin yung ating almond. So, ganyan siya guys. Kalahati lang. Ayan. Actually, nakalagay dito sa likod guys. Ginamitan lang siya ng ano, ayan o. Ng mixer din. Okay. So, add natin yung iba pa nating almond. Okay. Mahina lang. Tapos, i-add na natin lahat ng ating almond. Okay. Okay. Ang ganda ng macarons natin this time, guys. Look. Hindi ako nakakagawa ng ganito yung parang runny. Parang ano, guys. Ayan, oh. Pag pino-fold natin siya, bumabagsak. Isasali natin siya dito sa ating piping bag. Ayan, kumakita nyo, ganda. Kasi natin dito. Okay. Dito tayo hirap guys sa pagpapiping naman. So, kailangan ng matinding pressure. Ang kukunin nating size guys, yung malaking bilog niya. Tataktak lang natin. So, itong oven natin, ininit na natin siya. Ayan. May temperature na sa kanya. At dyan natin siya ilalagay. Ang kinis niya, guys, kung makikita nyo, oh, diba? Tapos, dito natin sila ida-dry. Para mabilis daw yun ang pagda-dry. Okay. Ayan. Hindi natin sisindihan yan. Ininit ko lang siya kanina. Ang ganda niya, mukhang this time guys ay mapaperfect na natin siya. At ganito din yung ginawa natin dito. So ayan, marami tayong nagawa. Kasi supposed to be yung isang pack noon, 30 pieces daw. So meron tayong 60 pieces na magagawa. So ayan guys, after 2 hours na itong ating pagpapatuyo, ng ating macarons natin. Ang hindi ko lang pa napaperfect ito, tingnan nyo guys, hindi siya bumababa yung parang pinakatuldok natin. Pero ayan, tumigas-tigas na rin siya. At titingnan natin guys kung pwede na natin siyang i-bake. Although hindi siya parang nagiging crunchy, you know, yung ibabaw niya.
Pero anyway, tingnan natin. So, i-bake na muna natin tong first batch natin sa 140 pala. 140 sa loob daw ng 16 minutes. So, tingnan natin guys kung ito magiging okay. Kasi parang hindi pa na-dry eh. Ang gusto. So, ayan guys, sa nakikita ko, nag-e-expand na sila, umaalsa na sila. Hindi katulad nung unang mga gawa natin, hindi sila umaangat. Meron na lang tayong 6 minutes. Ayan. May biyak yung ating macarons guys. Tapos nagba-brown. So, sinunod naman natin siya na 140 sa loob ng 16 minutes. Kasi itong oven na to, parang nakafocus yung init niya dun sa may part na nasa gitna. Kaya yung unang nagba-brown, nasusunog. Oh my gosh, brown na kinalabasan niya guys. Ayan. At malambot. At ganon. Malambot siya guys. Hindi siya naging crunchy sa labas. Mukha na siyang perfect tingnan pero hindi pa rin. Wala naman kasi guys na nakasaad na maglalagay tayo ng sugar doon sa itlog. Kasi nga, matamis na siya, sobrang tamis. Kaya hindi kailangan lagyan ng asukal. Ang problema, ano na naman ang naging problema natin this time. Alam mo yung parang crinkle siya sa atin sa Pilipinas, guys. Ganun yung kinalabasan niya. Ayan. Dito etong tingnan nyo, yung gilid, hindi siya masyadong naluluto. Naka-concentrate yung init sa gitna. Tingnan nyo, di ba? Nandito yung init lahat. Hindi pa natin siya maiaangat kasi mainit pa. So, nagka-crack. Ayan. May mga tumigas naman. Itong sa part ng gitna, yung nag-brown. Pagdating dito, guys, hindi sila masyadong tumigas. Ang kinalabasan ng ano natin, parang crinkle. Alam niyo yung sa mga bakery sa atin, crinkle ba tawag doon? Ayan. At i-taste test natin. Kumuha tayo ng isa, guys. Ayan. Nakadikit. Tikman natin. Nalutong na yung ilalim niya. Ayan, oh. Naluto. Ayan, oh. Natungkab lang natin siya. Tadakimasu. Lutong. Yung ibabaw. Tsaka yung gilid niya, yan. Yung texture niya, makaron na. Pati yung pagiging chewy niya. Ang problema, hindi siya makinis. Ayan. Ano kaya naging problema? Nasobrahan tayo sa halo. Yan o, tingnan nyo, ang kinis na yung ilalim eh. Ito dun sa oven natin na ibabaw at ilalim niya, both umiinit. Kaya maganda pagkakaluto niya. Yun nga lang, naging cookies. So, ito naman guys, yung sa isang oven natin. Ang ginawa ko naman dito guys, binaba ko siya sa 120, tapos ginawa ko siyang 20 minutes. Still, same pa din guys, tingnan nyo. Brown pa din kinalabasan. Ayan, hindi ko talaga alam kung anong problema ng macarons natin. Although, this time, perfect na yung shape niya. Ang problema, malambot. O, dahil init pa. Ito, tumitigas na siya ng konti. Ayan. Pero, nagkaroon naman siya ng bitak. I think, ito naman na overfold tayo. Ang hirap, parang gusto ko na sumuko dun sa macarons. At ito pa nga isa natin. So, dito naman sa pangatlo natin, ang ginawa ko dito, guys. Nirange muna natin siya. Para sumingaw yung excess na tubig ko sakali. Tapos saka ko siya in-oven. So, in-experiment na naman ng lola mo to. Kung baka mas okay din to na kailangan expose muna natin yung, less muna natin yung tubig niya. Using yung range o yung microwave oven. Hindi siya makinis. So, tingnan natin to. Meron tayong 10 minutes pa. Kung magiging okay siya. So, yan kung makikita nyo guys, umaalsa din siya. Diba? Katulad nung kanina. Ang problema nga lang, nagkakaroon siya ng bitak. Nakafocus talaga yung init sa gitna. Yung mga macarons na ginawa natin kagabi. So, kinabukasan. And then, ito naman yung last na ginawa natin. Ang ginawa natin, pina-evaporate natin siya using yung range. Para kako maganda yung maging result niya. At actually guys, ang ganda ng result niya. Ayan oh. Kaya lang, ang nakita ko kasi sa kanya, nagbibitak yung ating almond tsaka yung ating merengue. Na-overbit ako kasi diba hindi ako gumamit ng spatula. Kasi nakasulat dun sa likod ng instruction na kahit bitter yung gamitin ko, basta nakamahina lang siya. Tapos nakita ko guys yung iba ang ganda or dahil na-expose to. Kasi kung makikita nyo guys, yung nasa gitna ang laging unang nasusunog.
Dito ang gamit ko ay electric. And then ang gamit ko naman dito sa ganito ay yung ating oven na electric din siya, pero top tsaka ilalim may init talaga. Dito kasi kuryente lang talaga siya na wala kayong makikita ang heater na parang yung pipe. So ito meron. And then ang naging result na ito guys, ang ganda. Ayan o, nakikita nyo yung ilalim. Makinis. So naging perfect siya. Ang problema lang, na over-range naman natin siya. Nawala na yung moist niya. Kaya ang nangyari guys, ganito. Naging cookies. Pakinggan nyo. Pero ang sarap. So eto, yung perfect macaron natin. Tingnan nyo oh. Ang kinis na niya sa ilalim. Tapos makinis na rin siya sa ibabaw. Ang problema nga lang guys, naging brown. So yung nasa gitna, sobrang init niya. Diyan yung unang nabibitak. Yung dito, sakto lang yung init niya. Ang ganda ng mga result niya. Ayan oh. Nakikita nyo. Pero hindi pa rin siya ganun ka-smooth, no? Yung makinis na makinis. Yun. Let me know guys kung ano yung kulang sa akin. Bakit hindi siya naging makinis. Ayan. Pero ang ganda na nito guys, oh. Kuha tayo ng isa na pwede nating pag-asawahin. Ayan, oh. Ganda niya, 'di ba? Tapos pag naglagay tayo ng palaman, ayan, oh, macarons na. Ang cute niya, 'di ba? Kaya lang bakit brown? Tapos yung kinis niya hindi pa natin ma-perfect talaga.